Tayo po'y magsiluhod para po sa panalangin at mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Concha. Handog mo sa bawat saglit na kaloob mo, pagkalay ko'y naway tanggapin mo. Salamat, Ama ko, pagling mong tuwirang pinadarama kung paano ka sa bawat kaloob na mabuti sa sa lahat ng dako na di nawawalay ang iyong espiritu. Naway matutunan nilang madama ka, kilalaning lubos kung paano kumilos ka sa pamamagitan ng iyong pagkahari bilang espiritu dito sa mundo. O aking Ama, kay buti mo't kay dakila mo, naway matunto nila ang marapat na totoo, na layo na sa mong na ikaw ang naigit sa sapat, bagay at yaman, walang kapantay kailanman. Sa dulot na paglingap mo kung ika'y mawawalay, kaya't patotoo mong ikaw ay buhay, ang paghahandog sa marapat sa kanilang lahat. Liwanag ng buhay, alay mo paninuman, lakas at tibay na di napapara, sa iyong espiritu ay kakanta. O aking Ama, makilala kang lubos ng mga anak mo. Patawarin mo sa lahat ng mga kasalanan, kung saan may pagkukulang, turuan mong mapunuan. Kung saan may kalabisan, turuan mong mawasan. Sa pag-alinlangan, sidla ng katapatan. Kung saan may karupukan, bigyan mo ng katatagan. Bawat kaduwagan, sidlan mo ng tapang. Bawat kahinaan, palakasin mong tuwiran. O aking Ama na tuwirang kumakalinga, nariritong muli ang iyong mga anak na nakikisa at nakikibahaging ganap sa iyong pagnanobena na binalangkas mong ganap, na kung wala ka, hindi mabubuo ito, di matutupad, di magaganap. Yamang sila'y pumarito, sidlan mo ng kaaliwan, kanilang kalumbayan, bigyan mo ng kagalakan. Ikaw ang maghari sa kanilang lahat, anuman ang dalahin, pasanin sa buhay. O aking Ama, ibang di mo tidambana
tagumpay. Sa kanilang kabiguan patuloy na mag-asam. Nang tagumpay ay iyong ibibigay, patuloy na lumaban sa hamon ng buhay. O aking Ama, naririto sila, mga may karamdamang iba't iba ang dahilan. Saksit batid mo, tanto mong lahat, ibigay mo na aking Ama ang marapat. Sila'y makamta ng galingan, bawat araw at gabi magmamahal mo ang kaganapan, tuluhan na marapat ang lahat. Dinatal mong maging mas na ipakilala mo kung bilang pagkatao di mabubuo. Mo kaya mo gawin din mong mong nananahan sa ganito daming matigas, di madama ang pag-ibig mo. O aking Ama na totoo, kahit kanino, tulad ng hangin na nabubog, kawat mo na kapag madama o maramdaman paano ang loob mo maghari sa isa't o aking ang hiwaga mo ay ang kapangyarihan ay ng iyong espiritu naririto kikisa sa'yo, pag-ariang totoo. Bawat alala, buhay ay madama. O naman ang alay ko, mulit-muli sa iyo, tuloy kong ginagawa, maganap sa mundo, dumami sila na makamtan ang paghahari mong walang maliw at kanilang mitiin patuloy kang Ama ko o Ama ko, mga mag-asawang nagkakagulo habang may panahon na marapat pang buuin. Gawin mong marapat na magising sa katotohanan, silang dalawa'y maging maayos at mabuklod na ganap. Magkakaibigan,
na matapat mang nagsama sa karampot na bagay, ipagkakaunawaan, inalintana kung ano pinagdaanan ng pagsasama, sila'y nagkakahiwalay. O Ama ko, tanto'y nawa nila kung paano ang layon at sa mga anak mo, upang iyon ang kanilang madamang totoo at magbalikan ng mabuting pagsasama. Ang mag-aaral na wala ang magulang, ikaw o aking Ama, magsadsad na tuwiran. Ituro mong paraan sa mga anak mong mahal na nagsisikap, nagsusumakit makamtan, ang makapagtapos ng kanilang mga kurso. Sidlan mo ng tapang, lakas at tibay, gawad mo, Ama ko, ang mga pamamaraan, hanggang makamtan nilang marapat na tagumpay. Ang mga na walang pagmamahal sa mga kanilang estudyante, buksan madama ng tuwiran, ituring nilang mga anak, yung kanilang mga tinuturoan, upang kung sa tahanan di malingap ng magulang, sila'y naging abala at ibatid kung anong hinahanap ng mga batang kulang sa kalinga, sa kanila man lang madama na tuwiran. Ang mga patuloy na ng pagmamahal sa kanilang mga kapwa, madama na nilang ikaw, Ama'y walang kapantay, pagmamahal mong tapat, upang ito ang mabuhay. O aking Ama, dulot mong mga naglalakbay sa karagatan, maging sangkip man, at sa patag na daan ang kaligtasan ng bawat isa ang kanilang bitiin sa buhay. Huwag maging makasarili, na di batid kung paano mauuna isa't isa sa patag na daan. Upang walang hidwaan, walang di pagkakaunawaan, ikaw ang tuwirang masaisip na lubusan. Habang nasa daan, sila'y nananalangin man lang upang wanan, isip na nadidihan. O aking ikaw ang bigay ng katatagan at kalakasan ng mga anak mong nawawala ng pag-asa. Ang ginupo sa buhay, makalabang tuwiran, hanggang matamasa ang kasadsaran, mahulag pusan, naganap sa buhay, hanggang ika'y amay, batid nilang naririyan. Tunay na ng lahat ay kaya mong tupdin at ipatupad. Karameneya, Nekarameneya Hana, Nekarameneya na. O aking Ama at Ama nila, sa bawat araw na pagsusumamot, pagdulong sa iyo,
Kung paano ang panambitan araw-araw ay iba, gawin mong marapat na maging tanim nila sa isip at damdamin ang katapatang iyong madarama at sila iyong kabagahan at kaawaan at kamti nila na marapat sa kanilang buhay ang pagsusumamo kong tapat at totoo sa iyo. Bilang di nila nasilayan at di nila makikita, manawa nila, buhay ka sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Nek karamaniyahana, nek karamaniyahana, nek karamaniyahana. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang sa pananalig at pananampalataya, maraming maidudulot ang totoo sa Panginoon. Bilang tao po, itong dinaratal muna sa akin bago magsiwalat. Sa katotohanan lang po, bago magnobenaryo, yan ang dinadaing ko kay Mother. Sabi ko, Diyos ko at Ama ko, mahal na kapatid, ako sinusubukan talaga kung paano ako pagtitibayin, lalabanan. Dahil sinusubukan ko pong lumuhod. Pag tumitindig po ako'y naninigas itong aking litid. Ito po yung napilay ko. Subalit alam ko sa patnubay ng Ama, daratal yung mga araw ng nobenaryo na aalisin ito at mawawala. Makatitindig ako, makalulukod ako. Kahapon po hindi ko na ibahagi yun. Subalit araw habang nananalangin ako, pinabatid po sa akin ang Espiritu, oo nga pagtindig ko wala nga ako naramdaman. Diyos ko patawad, hindi man kita napasalamat. Totoong totoo po, sa pagtitiwalang matapat, sa paniniwalang may pagtupad, kakamting niyong marapat. Tama. Matulog ka ba, anak? Payapa ka ba, anak? Alam ko, sapagkat iba ng aura ng mukha mo. Maligaya ka ba? Nakinabang ka na. Buhay po ba ang Diyos? Bang hindi palalayain? Kahit na sino pang magaling, matalino, ay hindi kayang palayain ang alipin, spirit, masama. Ngunit ang Diyos kaya kang palayain. Kaya walang hihigit sa kanyang kapangyarihan. Ano'y palalagok sa iyo? Mas higit pang matindi at para kang nasa matinding karamdaman kapag alipin ka ng masama. Yan ang di nababatid ng tao. Akala nyo ba lahat ng karamdaman ay tunay na karamdaman? Magpapatotoo na si Mary Jane. Anak, purihin mo ang Ama. Pasalamatan mo siya sapagkat sa marami ka mang nagastos, binigay ang takda para magpalaya at ikay palayain na. Buhay ba ang Diyos, anak? At patuloy lamang anong marapat? Panalangin, pagdulog. Kung hindi nga sa mga nagaganap na yan sa dakong ito, anong dahilan at magbabata ka? Anong dahilan at pagtitiisan mo? Siguro po, maaring nakikita nyo kung bakit araw-araw ako'y bumababa diyan. Para nga po akong turumpo ngayon para maparti. Sapagkat panahon na po siguro, sa 15 taon, na iparte ko naman din ang para sa pamilya ko. Sapagkat sa loob ng 15 taon, pinalipas ko po lahat yan. Ngayon, kaya ako'y naroon, yung pumanugang ko'y naririto, parang nagpalit. Sa madaling salita po, kahit ako'y nasa saan, kahit saan ako'y naroon, hindi naman nawawala sa aking gunita, sa isip at damdamin ko, ano obligasyon ko. Kaya pagdating ng oras, magmamadali ka para magtungo sa iyong gampanin. Kung bilang tao, ba't mo na naisin yan? Hindi na gagawin yan? Napapagod ka Ipabayaan mo na lang muna. Gawin mo na muna kung anong dapat mong gawin.
Isang tabi mo muna yan, obligasyon mo yan. Ano ba ang pakiram ng kapwa mo sa'yo? Ngunit hindi ganon ang dapat maging katwiran ng isa't isa. Pag may obligasyon ka sa Diyos, pag may misyon kang inatasan ka, tumango ka, sumumpa ka sa Panginoon. Sabi nga, uulitin na naman yung mensahe na mahal na kapatid na Bet na mula sa Mateo, pasanin ninyo ang krus nyo. Kalimutan ninyo ang sarili nyo. Paano mong kinakalimutan ang sarili mo? Kung hindi mo naman isinasantabi mo ng sarili mo dahil sa Diyos na tinanggap mo at laging may dahilan ka, may katwiran ka, sasabihin mo, hindi ko maiwan yung ganon, hindi ko maiwan yung ganon. Kung lahat ng tao ay ganon ang katwiran, walang maglilingkod. Taas nyo nga ang kamay kung kayo doon. Kung lahat ng tao, ang kanilang hindi maiwan ay di iiwanan dahil mahalaga muna ito eh. Hindi ko muna iwanan. Bakit sino ba sila para puntahan ko? Hindi nila ako payayamanin. Kaya unahin ko muna itong makapagpapabuhay ko. Hindi ba ganyan ang katwiran ng tao? Ngunit iba ang Diyos. Iba ang kanyang espiritu. Isasantabi mo yung sarili mo, yun ang sinasa na unahin mo na ako anak, bago ang lahat sa sarili mo, at kapag at nakita kong katapatan mo, kasunod na ang para sa iyo. Buhay bang Ama? Huwag kayong magtaka at di kayo marapat magtanong kung ang mga hinihiling ninyo kung magkamis ay di natutupad. Sapagkat may hinahanap na may gustong makita sa inyo ang Diyos. Ngunit sino si Apo Kunching para paniwalaan nyo? Sino si Apo Kunching para Sino si Apo Kunching? Sino si Constancia para makinig kayo at sumunod kayo? Ngunit mapapalad at salamat sa inyong mga nakikinig, nakikipagtotoo, hindi sa Kanya, kundi sa kitang Diyos na kapag kayo, mapapakita niya at mapapakilala kung sino siyang inuuna ninyo. Buhay bang Ama? Kaya nga't sinabi, kapag may dago ka sa buhay, sinong una mong lalapitan? Una mong hahanapin. Hindi kung sino man. Siya ang tanong ng pilosopo. Nasaan ba siya Eka? Paano ko ba Eka siya hahanapin? At paano ko ba Eka siya sasandigan? Wala nga siya. Yan ang taong walang pandamat pagkilalang sariling isip, sariling damdamin, ang pinangingibabaw. Nagdadasal naman Eka ako, ba't di ako marinig ng Diyos? Lumuluhod na nga Eka ako ng pagpapakababa, ang pagpapagubay kasama. Sa kabila ng pagluhod mo, matigas pa rin ang puso mo. Hindi ka marunong tumanggap sa kamalian mo. Hindi ka marunong magsuri sa ginagawa mo. Wala kang alam suriin kundi mali ng kapwa mo. Ang sarili mo'y ayaw mong tumanggap. Wala kang kasalanan. Sinong taong banal? May banal bang nilalang? May matwid bang tao? Ano kailangan? Pangunahin, pagsuko, pagkilala sa matwid na gawa ng Ama, matwid na katwiran niya, huwag sa matwid mo, kundi sa Kanya. Kaya nga, Mary Jane, manalangin. Kaya purihin mo siya. Kailangan masaya. Pinapauna lang sa inyo ang dapat gawin, ngunit di kayo dapat mga lumbay. Kung kinikilala nyo ang Diyos at batid nyong may Diyos, pagkatapos ng umiyak kayo, tumawa naman. Pagkatapos nagalit kayo, huwag kailangan na puso nyo, bibig. Salita ka lang, halika nga bata ka, papaluin kita. Pagkat kapag nasa puso na nagingit-ngit, kasama ng puso mo na nagalit. Ngunit kapag sinabi mong galit, halika nga bata ka, mapapalo kita sa ginagawa mong yan.
tapos na. Wala iyon. Hindi yung dinala mo pa hanggang pagtulog dahil sa'yo bata ka, tumaas ang dahil sa'yo bata ka, matigas ang liig ko. Kasalanan mo yan. Ikaw may sala niyan. Sinabi ng Ama, kung magagalit man kayo, huwag kasama. Sapagkat kung kasama puso nyo, hindi nyo ang sa inyo. Kaya paalisin nyo na. Buhay ba ang Ama? Ano pa ang dapat nyong alamin? Kapag may kailangan kayo, dapat ba yung maraming salita? Dapat ba yung marami kayong ngawa? Hindi. Dapat maraming panalangin at maraming pagtitibay hanggang inyong kamtin ang inyong dapat tamuhin. Sapagkat sa inyong panalangin, may mahahabag, may maaawa, ngunit sa inyong kakangawa, maraming magagalit. Buhay ba ang Ama? Hindi lang sarili nyo. Sapagkat habang nagngangawa kayo, nagsasasat kayo, nagsasasalita, pati damdamin nyo naiba. Pati yung kapwa nyo nabibingi sa inyong pananalita, nagsasalita kayo na hindi tama, nagagalit na rin. At nang hindi na kayo makabata sa isa't isa, naglabo-labo na kayo. Yun, kampo na kayo ng demonyo. Buhay ba ang Ama? Kaya anong kailangan? Kahit nagsasalita ka, may kasamang kabab. Kapag bata ang iyong inaaralan, bata iyan. Alamin mo ang pamamaraan at kung papaano mong nabigyan ng kaparaanan, nagalit ka, pinakita mo, para lamang matakot sa iyo. At pagkatapos ipaliwanag mo na may pagmamahal. Sabihin mo, anak, kaya kita pinalo. Ayaw kong lumaki kang sutil. Ayaw kong lumaki kang loko-loko. Ngunit masakit sa akin ang paluin kita. Ganyan ang Ama. Ayaw niyang palalo ang tao. Kaya kung magkamisan, pinapahintulutan niyang masaktan para gamutin niya. Kung magkamisan, tinutulutan niyang magkulang para hamakan niya. Ngunit may taong matarik, may taong matatag, matapang, sabi niya. Ngunit pagdating sa mamamatay, Diyos ko, ayoko pang mamatay. Bakit? Sapagkat ang gusto ng tao ay sarap, puro sarap. Ginhawa, walang hirap, walang pait. Di ka makaparoroon kung di ka lalasap ng pait, kundi ka muna maghihirap. Sapagkat walang nakaligtas at nakarating doon, puro naglibang, nagsaya, nag-aliw, nagliwaliw. Meron ba? Meron ba kayong marurunong sa Biblia? Kayong mga nagbabasa ng Biblia, meron bang mga nakarating sa langit na nakatukoy doon na wala silang ginawa kundi namasyal? Meron ba? Ikaw, mga alagad na nagbabasa ng Biblia, may nabasa ba kayong gayon? May nabasa ba kayo sa Biblia na puro nagtawanan na lamang? At pagkatapos nilang na nang namatay, nakatawa pa rin at doon sila wala. Kaya nga, ang hinihingi ng pagkakataon sa iyong pagbabagong buhay upang may sadsad mo ang pagbabago. Kung ano ka noon, kalimutan mo na ngayon. Kung ano yung ginagawa mo noon, talikdan mo lahat yan. At kung ano ang bago mong buhay, yun ang harapin mo at gawin mong matibay. Buhay ba ang Ama? Paano ko naman tatalikuran yon? Ang aking anak buhay? Bakit? Sino ba ika magbibigay ng pagkain sa akin? Sinabi ba ng Diyos mo na lahat ng naglingkod sa Kanya lingkod lahat sa anak buhay? Partisipasyon ang binigay na paglilingkod. Hindi sinabi lahat kayo tumigil sa anak buhay dahil kayong lahat ay maglilingkod. Kaya naman nagrereklamo ba ang Ama sa inyo? Kapag sinabing, pasensya na po, di mo na ako makakadalo kasi po yung hanap buhay ko. Nauunawaan ng Ama. Lalo't higit puti kang tao sa mga kapwa mo sapagkat hindi ginawa ng Ama na lahat ay mayaman, lahat ay mahirap.
upang ang kumikilala sa Kanya, ang taong nagsisikap at nagpapakayaman sa pananampalataya, ang mga may bandahang buhay, sila naman ang nagbibigay kapara sa kapwa nila, nagpapakasal. Mary Jane, Mary Jane, yan ang sinasabi ko sa iyo, na di mo dapat tinatanggap upang makalaya kang ganap. At kayo namang mga kasama niya, di rin kayo dapat natatakot. Di rin kayo dapat nag-aalala. At lalong di kayo dapat maawa sa Kanya. Ano? Di niyo siya dapat kaawaan. Ang dapat niyo gawin, panalangin, pabayaan niyo lang siya hanggang sa mumuli ay magbalik siya sa natural niya. Sige. Ganyan ang buhay sa pamamagitan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Liwanag, kakamtin ng tao. Kaya nga tinatawag siya kanina, sapagkat nakikita na kung papaano. Subalit, huwag mong pahirapan ito. Palayain mo na siya. Tumitig ka. Titig. Sulong, dilat mo yung mata mo. Titig ka. Sulong na. Dumilat ka na. Dumilat ka. Dumilat ka. Huwag kang manahan sa batang ito. Lumisan ka na. Dalhin niyo siya doon. Dalhin niyo siya sa Teresa. Sige. Huwag, hindi dapat mabala nahimik lang kayo. Sino ka?
katotohanan, paano kung wala ang Panginoon yun tinatawagan? Paano kayo? Ano ang gagawin nyo? Lagok na lang ng gamot? Puro lagok ng lagok? Ano gagawin nyo? Mga minamahal, pinakita ang katotohanan sa inyo. Pinaksi ang mga ganito. Saksi ang mga mata nyo, magnilay, magbulay kayo. Ano ang marapat ninyong kamtan? Anong dapat manahan sa inyo? Kaya nga't ang wika ng Ama, manahan sa inyo ang kapayapaan upang di kayo natatangay ng hindi nararapat na damdamin at di kayo matangay ng hindi dapat sa inyong buhay. Sapagkat kung sa tuwin ay maliwanag ang pag-iisip nyo, kung sa tuwin ay naririyan ang pananalig nyo, ay makapanahan, kailanman ay hindi. Kaya halina kayo. Unahin niyong lapitan ang dapat niyong pinakamahalagang pahalagahan. Unahin niyong tanggapin ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay at salaping na turing. Unahin niyong kilalanin ang nagbuhay at bumuhay sa inyong katawan. Unahin niyong gawin manalig na tuwiran. Sumayin niyong kapayapaan, pagarian kayong lubos, mapuspos kayo ng liwanag, patnubay ng amay walang hanggan, kaya't patuloy niyong kilalanin at makikilala niyong lubos, makikilala niyong ganap sa kanyang paghaharing walang umpay. Sumayin niyong paghahari, noon ngayon at kailanman. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? O kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Sa bilang pagkatao at mga taong pag-iisip, napakahirap unawain ng mga bagay na hindi mo pa alam kung paano mo maunawaan. Ngunit sadyang ang Diyos na hindi nyo nakikita, nagbibigay ng pangunawa, nagbibigay pag-uulat para maunawaan nyo ang dapat nyo unawain. Kaya sa inyong lahat, anong dapat tanggapin? Anong dapat pakahalagahan? Pera ba o bagay? Sabi nga, ang pera ay nakikita, ang bagay ay makikita, ngunit ang kaloob ng Diyos mahirap masumpungan. Buhay ba ang Diyos? Papaano masusumpungan ito ng mga malalayo sa Kanya? Kayong mga may dinadala sa buhay, lagi niyong tatandaan, ang pagdadalang ito ay hindi pang buong panahon. Hindi sa habang panahon na nabubuhay kay nagpasan ka ng isang drum, araw-gabi, dadalin mo yan. Kung ano ang pinasan mo, maaring ito'y pagaan ng pagaan hanggang maibsan at wala ka ng dalahin, pasaning, nararamdaman mo ang bigat, nararamdaman mo ang hirap. Sapagkat ang Ama ang nagpapagaan ng lahat. Siyang nagbibigay kaalwanan sapagkat siya ang buhay at lakas ni Numan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Hambing sa bata may makulit. Sa matanda rin may makulit. Sa bata lang ba may makulit? Umamin nga yung matatanda. Kayo, maamin kayo. Oo nga naman. Yung matatanda, tumanda na kung ganito. Ngayon, tuturuan mo ako mas bata ka pa sa akin. Ano? Katanda-tanda ko na kang ito. Sino ka naman para ituwid mo ako? Oo nga naman. Bakit mo nga naman itutuwid ang isang matanda kabata mo nga naman? Ngunit kung alam mo mali ang ginagawa niya, ba't susunod ka sa matanda? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kahit magalit ka na sa akin, kahit na ano pang pagsasabihin mo, kung matanda kang hindi ka dapat igalang, hindi kita gagalang. Pero hindi naman kita lalapastanganin. Buhay ba ang Diyos? Anong gagawin?
Huwag mo na lang pakinggan yung sinasabi niya. Para hindi ka na lang nasasaktan, hindi ka nagdaramdam. Huwag mo pakinggan. Eh sabihin ba naman, kinuha mo yun eh. Halimbawa, pinipilit niya kinuha mo, hindi mo naman kinuha. Ay, di ba makulit siya? Ayun pala, hindi naman ikaw kumuha. Dahil galit siya sa'yo, ikaw pinagbintangan niya. Ganon ang tao. Buhay ba ang Diyos? Di ba? At yung alam niyang kumuha, dahil mahal niya at hindi niya pwedeng ipahiya, sasabihin niya, ikaw talaga, ikaw talaga. Pero alam niyang iyon ang kumuha. Ganyan ang tao. Naniniwala ba kayong may ganyang uri ng tao? Sadya, mayroong ganyang uri ng pagkatao. Kaya't kaawa-awa ang mga ganyang uri ng ugali. Nakakasuka, kasulaso-lasok na ugali. Alam mo ng mali, kinukonsinti mo pa. Alam mo hindi tama, tinatama mo pa. Para sa iyo tama, mali na nga. Buhay ba ang Diyos? Kaya, huwag ninyong pairalin ang pagkataong damdamin, huwag ninyong pairalin ang pag-iisip tao, kundi ang pairalin ang kalooban at kagustuhan ng sino po? Sa palagay nyo, may magbabatang magtuturo sa matatanda? Lalo na't ulyanin? May magtitiis ba? May magtitiis ba? Kaya nga mayroong matatandang pinababayaan na lang, di ba? Sapagkat matitigas ang ulo. Hirap na yung nag-aalaga. Hirap na yung nangangalaga. Ang maipilit parang kanyang sarili, yun ang gustong gawin at yun ang sundin. Mali. Kahit matanda ka, alam mong mali ka. Huwag mo namang ipilit. Kasi po nagbabalik-balik ng isip eh. Oo nga naman, may katwiran. Dapat hilingin sa Ama, ang isip ay wag maging balik-balik. Buhay ba nga? Ikaw! Iyon lang ang hihilingin mo kung hanggang doon sa abot. Opo, siya rin lang at humihiling kayo. Siya rin lang at nananalangin kayo. Kumpletos rekados na hilingin nyo. Gusto nyong humaba ang buhay, hilingin nyo ni rin na hanggang mamatay kayo, huwag kayo magbalik-balik. Sapagkat kahirap nyo ng pangalagaan at arugain. Pag kayo balik-balik, buhay ba ang Ama? Ang tanong, bakit kaya katatanda na gusto pang mabuhay? Ilang taon ang gusto? May gitsandaan po Uugod-ugod na. Wala nang magawa. Uugod-ugod na. Gusto ko po. Gusto mong makita, minumura mo naman ito. Makikita mo nga't nakikita, mahal ka kaya nila. Hindi. Baka gusto nila buhay ba ang Diyos? Kaya, isang pasanin din yan, isang dalahin din yan, na kung hindi nyo iwawaksi sa isip at damdamin ng inyong sarili, sadyang mahirap itong tahakin at isadsyad. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa inyong lahat, mapapalad kayong nasa edad na ganito at ganyan edad, ay nakakilala pa kayo't sa Ama'y tumatanggap at kasama kayo ng inyong mga anak sa pananalangin, kasama kayo ng inyong mga anak sa pagdulog, hindi kasama kayo ng mga anak nyo nagpapahirap. Buhay ba ang Ama? Sapagkat napakasarap ang magulang na naaalala at inaaruga dahil sa kanyang kabaitan, dahil sa kanyang pagmamahal, hindi inaaruga at inaalala dahil may utang na loob lang. Iba yung pagmamahal na totoo, iba yung utang na loob lang. Kapag utang na loob, madaling magsawa. Kapag may pag-ibig, walang pananawa. Buhay ba ang Ama? At saan? Yaan ang nais ng Ama.
ang walang pananawa na gumagawa ang mga anak niya sa lupa. Dahil may pag-ibig. Dahil may pagmamahal. Kaya't ang may pagmamahal at nagmamahal, patuloy na nagkakaisa ng isang layunin na magkaisa sa mabubuting adhikain. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya mapalad ka. Ilang taong ka na? Ikaw. Pila na kang banwa? Anak ka pa. Ma Yan, dalawang line of 7, dalawang line of 8. Dahil walang line of 9 sa inyo dito, wala nang nasa 90. Taas ang kamay ng nasa 90. Sadyang wala, sapagkat wala nga. Kaya mapapalad kayong mga nasa 80 mahigit, 70 mahigit. Palagay nyo, ang mga batang ganito aabuti ng 80. Mahihirapan na. Mahihirapang makaabot sapagkat sa banal na at nakatala, pinababa ang edad. Wala nang aabutin ng mahigit 100. Natupad ba o hindi? Sa makatwid, lahat hindi nagkakabula. Kaya kapag anak, magtibay ka lamang, maniwala ka lamang ako sandigang batong walang katibagan, maniwala ka na. Magtiwala ka na, siyang di magpapabaya sa buhay mo bilang tao. Kaya kapag may nakikita ka, may nadarama ka na hindi mo magandang pakiramdaman at hindi mo nakikitang maganda, sumabi ka na, magsabi ka na, dumulog ka na, Panginoon, huwag mo akong tulutang mawalay sa'yo. Huwag mong tulutang ako'y manlumot manghina, kundi ako'y palakasin ng pananalig at pananampalataya. At ako naway aliwin mo. Sa gayon alam ko, ikaw ang Diyos na sinasamba ko, taga-aliw ng buhay ko, taga-sadsyad ng dinaranas ko, at nagbibigay tagumpay sa bawat dagok ng buhay ko. Kaya taas ang kamay ng hindi nakaligtas sa mga dagok ng buhay. Taas ang kamay. Wala. Sapagkat lahat kayo ng panahong nagpapalaki kayo, napakahirap ng pinagdaanan. Subalit ngayon ang mga apo mo'y hindi mahirap ang dinaan. Kaya ibig sabihin may pagbabago ang buhay. Kung ang amang nagbabago ng buhay ang kinikilala at makikilala, lahat ba ng isinilang na ubad, lupad, mahirap? Gayon na lang sa buong panahon, sapagkat ang buhay ay may pagbabago. Kaya nga, tibay ng pananalig, tapat ng pagtanggap, totoong pagkilala, marapat na kilalanin ang Diyos na walang hanggan sa inyong lahat. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Ikailang araw na ito? Ikalawang araw? Gusto nyo pa bang humiling? Sadya namang di natatapos ang kahilingan. Gusto nyo pa bang mapagbigyan? Sadya namang hindi natatapos ang gustong mapagbigyan. Gusto nyo bang makalaya? Sadyang lahat ng tao'y nais makalaya. Kaya sa oras na ito, tanggapin nyo ang magbibigay katugunan sa inyong kahilingan, magpapalaya at magkukupkop ng lubos. Buhay bang Ama? Sa pamamagitan ng Espiritu, naway matutunan nyo ang higit pa
na marapat niyong matutunan at patuloy kayong makalaya. Lahat ng tao nagmimithing makalaya sa lahat ng pagkakaalipin. Alipin ka ba ng kahirapan? Alipin ka ba ng kaguluhan? Alipin ka ba ng kasamaan? Alipin ka ba ng karamdaman? Alipin ka ba ng lumbay? May takda ang lahat. Kumilala ka sa magpapalaya. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, na aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Itaas nga ang kamay ng mga naririto kahapon na hindi nakatulog. Ay, ba't di ka nakatulog? Itaas nga ang kamay ng mga naririto kahapon na umiiyak. Dahil wala pang natatanggap. Itaas nga ang kamay ng naririto kahapon na pag-uwi ay sayang ang pagparito niya. Itaas nga ang kamay ng lahat ng naririto, masaya pag-uwi. Purihin ang Ama. Kay ligaya ng dulot niya, kay saya ng handog niya, kung makikilala niyo lamang madadarma, ang puso niyo'y patuloy niyang aaliwin tuwina. Buhay ba ang Diyos? Itaas ang kamay na umaasang buhay na buhay ang Diyos, Ama. Kung magkagayon, patuloy kayong umasa, ang makipot niyong abutin niyo ang maluwag. Buhay ba ang Ama? Pabayaan mo na siya. Pabayaan mo na, anak. Sige. Nagpapapansin talaga si, pag pinansin nyo yan, sisikal yan Si kilala nyo ba yon? Sino kaya? Alisin natin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Hindi na ang tala ang gawain. Ngunit, lagi siyang Tabi nyo, tingnan nyo. Wala bang sungay? Walang buntot? Kay Kristo yan. Buhay! Kaya nga, kumusta ka na, Marian? Si Mary Jane kaya? Parehas letter M. Nako, Marian, Mary Jane. Naku po. Ito kaya anong pangalan? Anong pangalan? Ito. Si Gabriel Arcangel pala. Naku naman. Gabriel, halika nga dito. Halika, Gabriel. Kenny ka. Nangingi kang tinape. Tinape. Halika. Ito ba gusto mo? Uruy. Nagmagandang mata pa, mamili ka. Halika, pag sumama ka sa akin at mamili ka. Ayaw mo. Gabriel, ito ba gusto mo? Ayaw mo, wag.
Halika na. Kuha na. Habang pinapansin mo yan, lalong sumisikal. Kaya iniwanan. Pagkatapos na iniwanan, tamo, tumawa. Pag napatangay kayo sa mga manlilinlang. Yay! Diba? Ganyan lang ang buhay. Di kayo dapat patatangay. Iwanan! Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Paano kung wala ka? Paano? Kung di nyo alam, laruin ang buhay. Paano? Huwag niyong pansinin. Mamaya-maya nakalapit na yan. Sige, tingnan natin. Ganyan. Pag nagpatangay ka, panalo ka ba, talo ka? Sino nanalo? Kaya nga, ba't pinipilit niyong sumunod? Ba't di kayo lumalayo? Ba't kayo'y lumalapit? Ba't kayo napatutokso? Dapat hindi. Kapag nararamdaman nyo, parang gusto nyo mainis, aba, ano ko kailangan? Ipagpapatuloy nyo ba yan? O kayo ay, sabi ko na sa inyo eh. Sige, tingnan natin. Ganyan lang ang buhay. Maraming paraan siya. Masigit na maraming paraan ng Ama. Kaya ang pamamaraan ng Ama ang hanapin nyo, huwag ang pamamaraan niya. Ninilin lang kayo, tinutokso kayo, at pag kayo'y hirap na, pag kayo'y nasasaktan na, pag kayo'y lubog na, pag kayo'y walang-wala na, tsaka kayo'y iwanan, wala na siyang magawa sa inyo. Ang higit naman na nalulumbay ay ang Ama. Kaya, nang magunita niyo siyang tawagin, kayo na may gusto niyang arugain. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, naway makilala nyo, masumpungan nyo ang tunay na kalooban at paghahari ng buhay na Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya. Buhay ba ang Diyos? Kasarap mong palokain. Sabi ko na sa inyo. Konting usod pa. Konting usod pa. Sige, talikdan ka. Konting usod pa. Sabi na sa inyo eh. Ayan na. Nagtagumpay na siya. Kala niya naman totoo. Balik-balikan mo pa. Huwag kayong sa kanya tumitig. Nahihiya rin siya eh. Di niyo ba alam mahihiyain si Taneng? Kaya mapagsamantala yung pag nakatalikod at nalilinlang niya yung tao pag hindi kilala si Kristo. Buhay ba ang Ama? Ngunit, ang nakakakilala at kumikilala sa Kanya, di niya nadadaya. Di niya nalilinlang sapagkat alam ang pagkilos at paggalaw niya kung paano siya akitin at mang-aakit siya. Ngunit, pag hindi siya nagtagumpay, titingin sa iba. Ikaw na iniwanan niya, galit siya, ngunit natuwa yaong Ama. Ibang Ama, buhay bang Ama? Kaya nga, kanino kayo matutuwa? Kumuha ka na. Kumuha ka na. Sige na, mamili ka na. Kumuha. Mamili ka na. Kumuha ka na.
Tama na ba yan? Dagan mo pa. Isa pa. Ba hindi isa yun, dalawa. O, tatlo pa. Kagaling magbilang. Yan ang katotohanan. O, laban. Matakaw. Palalo. Hanggat pinagbibigyan niya, sulong siya ng sulong. Hindi katulad ng ama. Ang gusto niya lang, maaliw kayo, matuwa kayo, masyahan kayo, ngunit di niya gustong kayo ay yan ang karapatan. Sapagkat ang gusto niya, masaya at maligaya. Kung pinwersa mo yon, sigurado nga ngawa. Pag ngumawa, kaingay. Bait ka rin naman pala. Yan, tatanda niya. Siyang magbigay. Lagi niyong tatanda ng kilos niya. Marunong din siyang magbigay. Aakitin ka nga sa kanyang kaloob. Sasabihin niya, kumuha ka pa dyan. Kumuha ka pa dyan. Yung palang kinukuha mo, hindi sa iyo. Ganyan lang ang buhay. Kaya may taong sapagkat ang gusto niya siya lang ang mabuhay. Sapagkat ang gusto niya meron ay sigip at sulong pa. Kaya kung natupad na ganap ngayon ng isang tunay na halimbawa sa pamamagitan ng batang wala kayong kamalayan na ginamit upang may siwalat ang tama't marapat na inyong matatanto, tunay na tantuin upang inyong pag-aralan, kayo ba'y napatuto? Kayo ba'y napaagaw? At ang Diyos amay nilin. Pagkatapos kaya, nakontento na kaya siya? Yan. Hindi siya nakukontento. Kaya't patuloy siyang bigay ng paraan upang ikay linlangin at aluin. Ngunit kapag ikay hindi na makasiya at wala nang kasiya-siya sa nadarama mo, tsaka kanya niiwan. Ngunit ang ama, di kanya tatalikdan. Sa oras ng kagipitan, sasaklolo siyang mainam, di kanya hihiwalayan, ikay kanyang tatanglawan, di kanya gugupuin, ikay kanyang ititindig, pagkatapos kang ginupo ng kanyang kalaban. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ganyan. Di siya marunong magsawa. Hindi siya tututo labang pinagbibigyan mo. Kaya ang mga taong nakukuha niya, kaawa-awa. Hindi tulad ng ama. May pagkatapos, may katapusan, may hangganan kapag ginamit ka niya at nakita ang katapusan. Sasabihin niya, anak, tama ng dusa mo. Papakniin ko na, ipapalit ko'y galak, kasiyahan ng lilip mo na ito, dahil anuman ang pinatupad ko, ako pa rin ang nanaig sa'yo, tulad ni Job sa kaganapan ng buhay ng tao. O taong aking mga minamahal, ganang pagkataong Konstansya ang pangalan, anong mababaybayat sa inyo'y may sisiwalat, magkaroon man ng ganitong istorya ng katauhan. Ito bagay sa inyo'y mailalahad, ngunit niloob na ito'y maganap upang magkaroon ng kasaysayan sa inyong lahat. Kung paano kayo tuksuhin at matukso naman, kung paano kayo aluin at aaluin naman, ngunit pagkatapos ng hirap, sino ang taga-alo niyo? Ang ama pa rin. Kaya't sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanang
net karamaneyahanam, natapos ang istorya, umalis na nga siya. Yan ang harian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos, Gabriel? Aaliwin kita, pasasayahin kita, sa maling pamamaraan ko, wika ng demonyo. Pag natukso ka na, doon na ang dusa. Kaya't lalayo na ako sa'yo, gupo ka na. Subalit ang wika ng Ama, tandaan niyong anak niya. Kailan may di kayo aaliwin sa masama, kundi sa mabubuting gawa. Eka magpamwa, upo ka. Naunawaan mo ba yung kwento? Naintindihan mo yung kwento? Ot palakwan me. Buren me, kasanting na o. Artistahin niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Sige na, natapos na ang kwento, natapos ang istorya, natapos ang linahad, ngunit ang Diyos, di ba tatapos, tutupad. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Gabriel, wala ka ng karapatan. Lahat, pawang katotohanan ng aking tinuran, ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong Mary Jane, sa panme, magaga ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo ay alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di kayo ng Ama. Pagkat manang
nakalaan. Mayroong handang dahil sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong nangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winig niya, manalig ka na. Ng kalaban, kung inyong pakikinggan at inyong tatanggapin. Mary Jane, kamusta na ka? Hoy, Kamarine, Karenan eh. Huwag kang naiya. Tagalog nga pala ikaw. Tanak. Teka na. Kang naiya. Banak, magaling ka na. Ikaw lang nagbibigay ng ano sa sarili mo eh. Ha? Hindi na tinatanggap. Ano eh? Kaya nga eh. Panalangin walang humpay. Eh? Buhay pa. Ay, Diyos ko at Ama ko. Di pa ba maliwanag sa inyong mga mata at mga kaisipan at damdamin kung sino ang Diyos? Masaya kayo sa pera. Masaya kayo sa pera. Masaya kayo sa pera. Mary Jane, nakapagpalaya ba ang pera? Nakapagpagaling ba ang pera? Hindi. Sino anak? Diyos. Buhay ba ang Diyos? Pagtawanan ka man ng kapwa mo, wikain man nila'y kung ano-ano, ngunit kung alam mo, tinatahak mo'y nasa matwid na landas ka, ituloy mo at kasama mo ang sayo'y nagbabantay, nagmamahal ng tapat, higit kanino man. Pagharian kayong ganap sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong may kayo ng liwanag na walang kamatay. Inyong magsiklab, magningning, mag-alab ang inyong pagmamahal upang patuloy ninyong maramdaman ang Diyos Amang mahal. Pagharian kayong ganap. Buhay ba ang Diyos?
Ay, salamat sa Panginoon. Dapat magaling na kayo. Ano na? Kalaguna. Ay, kaganda mo pala. Ano? Mary Jane, kaganda mo anak. No? O, nasan si Gabriel? Nalabas na si Gabriel. Buhay ba ang Diyos? Mamayang gabi, wala nang gawain. Pumunta na lang tayo sa mga Kaps. Mga Kaps. Mari ba sama-sama tayo? Kaps, mga lagad. Sama-sama tayo ngayon. Wala nang gawain mamayang gabi para bukas ay tuloy. Medyo magtuon naman ang sapagkat kung magdudumali tayo, magmamadali dahil meron namang hindi na tayo makakapaglamay ng matagal-tagal dahil masarap yung sama-sama. Sapagkat talaga naman siyang lingkod at naglingkod naman talaga siya ng totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Masaya po ba kayo? Maligaya ba kayo? Natanggap nyo ba'y pera? Natanggap nyo ba'y bagay? Mas mahalaga siya sa bagay, mas mahalaga siya sa salapi. Kaya't kung siya'y mananaan sa inyo, may paraan siya para magkapera kayo, may paraan siya para magbagay kayo. Magkaroon ng bagay.